ipakilala sa inyo ang Vice Presidente ni Sara Duterte. Walang iba, pinakamamahal na Presidente. Duterte! 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 Sino ang susunod na Presidente ng Pilipinas? Dahil ako po'y paus na, nais kong ipakilala sa inyo ang Vice Presidente ni Sara Duterte. Walang iba, Vice President! Magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Wala na ho siguro gaganda pa sa talumpati ni Senator Harry Roque. Alam nyo, hindi ho ako abogado. Abogago. Ang ating pong panauring pangdangal talaga. Siyempre, unang-una, si Atty. Roque, hindi po ako. Opo, ako po ay nandirito para magpakita po ng suporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katulad po ninyo, parehas tayo, naintindihan ko kayo, mga abono nyo, lahat kayo abono dito. Wala namang bayad, may bayad pa dito. Wala! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Yun! Ayun! Sana all! Pinaka pagkakaiba ninyo natin sa iba. Sa iba, hindi na ako magpapangalan. Pagkakaiba natin sa iba. Sapagkat tayo, sarili nating gastos. Yes! Organic. Yes! Meron pa bang tatalo kay Atty. Roque? Wanted ngayon. Dahil sa pagmamahal niya sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan po natin. Sabi sa Maynila, Wanted ba siya kayo? oh, Senator Padilla, wanted ka. Bakit hindi mo hulihin? Total, mahilig ka naman sa, tinatawag nilang citizen's arrest. Nakaka-high blood! Talaga ang kamundag nun. Eh. Nakaka-high blood! Isipin ninyo, bakit ang isang Atty. Roque na dating human rights, hanggang ngayon, human rights lawyer, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga tao, kasama natin! Eh bakit nila pagbibintangan yung Pangulo natin na Normal man! sapagkat ang ating Pangulo ay lumaban sa mga dayuhan. Tatandaan natin yun. Ang ating Pangulo ay katulad nila Andres Bonifacio, nila Jose Rizal, nila Antonio Luna na tumindig laban sa dayuhan. Kaya kapag ka nakikita ninyo yung ating mahal na Pangulo na nakakulong, kinulong ng dayuhan, nagdudugo ang puso natin lahat. Hindi dahil nagdudugo ang puso natin dahil nangyari sa isang Pilipino. Yes! Ang dati palang Pangulo, pwede nilang gawin yan. Paano pa kayo? Paano pa tayo? Yes, okay mo. Kilos ito, mga mahal kong kababayan na masasabi ko kayo mga bayani. Nung araw pa lang, paulit-ulit ko lang sinasabi yan. Ang pinapasok ng OFW, $35 billion a year yan.
Hindi kami bayad. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Nararamdaman ngayon, dalhin natin sa eleksyon. Yes! Kasi walang mangyayari sa atin. Vote straight sa 30 suka! Puro tayo reklamo. Pagdating ng eleksyon, walang nanalong PDP. Yes! Straight! Ay, hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Yun. PDP, walang pera, ha? Tandaan ninyo, ang PDP laban ay ang partido ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang pinakiusap lahat sa inyo, ang pinakiusap niya, sana ay iboto po ninyo ang PDP laban. Kay Alvin ang isa. Bakit po Kay Alvin ang isa. Kang Alvin ang isa. Alam naman po ninyo na merong impeachment na nag-aantay sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. At yan ay si Inday Sara. At sa Senado po, hindi ko po kaya mag-isa yun. Hindi rin kaya, kasama ko lang si Bongo at si Bato. Tatlo lang kami sa 24. Talo po kami doon. Straight! Kaya kailangan po namin ang PDP laban slate. Kailangan po ninyo kaming tulungan para kay Mayor, para kay Inday Sara. Ito po ang laban na pinakamatindi. Sa lahat ng laban sa Pilipinas, ito na po yung pinakamatindi. Ay, sabi namin eh, huwag si Marcos ibuto eh. Ano po? Galit! Relax lang. Kalaban! I love you! Si Ate. Kaya nung nahalkan ko si Ma'am, lalong nag-ihalkan. Mas lalo yata na gusto niyo. Tahan po natin ang ating Vice President. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal po kayo ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Si Rodrigo Duterte magpabilin inyong sulugon.